Hello guys, magandang hapon sa ating lahat. Dito naman tayo sa ating YouTube channel. Salamat sa ating taga-subaybay, no? O sa ating mga followers. Alright, di pa tayo mag-proceed, magandang hapon sa ating lahat. O sa ating mga followers, viewers. Lagi kayong naga-subaybay sa ating mga i-upload. So, ang ating pag-usapan mga kababayan, ang tungkol sa impeachment ni Sara. So ngayon ko lang nasagap itong mga impormasyon, mga kababayan, no? Walang tutulong o umaayaw sila sa mga sinasabing pagtutulong sa butuhan o kukuha sila o 1/3 vote o saan sila kukuha ang tanong mga kababayan. Kasi ang INC umaayaw sila o blacklisted sila pala. Hindi ako nagsasabi, nakikita ko lang dito sa ating mga post sa INC. Kasi sabi ng INC, hindi nakakatulong kung hindi puros o pang-politika lang, pang sariling pakapangan. Bulol na, di na marunong magsasalita. I'm sorry. So ngayon mga kababayan, so nasa kanila yan. Kung ipapatuloy ang pagkuha ng 1/3 vote, kasi nakikita sa INC nga hindi rason nga sila tumutulong nga i-impeach si Inday Sara. Yun lang ang nasagap natin ngayon. Hindi nila tinutukan dyan na kaupo sa gobyerno nga bumaba na ang ating ekonomiya. Bumaba. Ang tumaas ang bilihin sa ating bansa. O di ba? Tama ba 'yun? So ngayon mga kababayan ay mahirap 'yun, di ba? So paano sila manalo nga o paano ma-impeach si Inday Sara? Nga nakita man talaga sa INC nga hindi sila pumapasok sa mga ganong bagay. Kasi ang sabi ng INC, ang politika ay lumalapit sa kanila. So ngayon, di magkadapa naman yun. Yun ang mga ginawang gapasan ang mga mamayang Pilipino sa mga ginagawa nilang mga kalukuhan. Yun ang sinasabi ko sa mga mamayang Pilipino, madaling uutuin. Ngayon, mauuto pa ba ninyo? Saan kayo kukuha ng buto para ma-impeach si Sara? Yan ang ating pag-usapan. So, ngayon, sa mga followers natin, viewers, sana mag-follow na kayo o mag-comment kayo, i-share niyo itong video para sa ganun updated kayo na karating itong YouTube o upload natin, o kayo po pinakaunang makatanggap sa ating in-upload, kasi updated na kayo. O tayo po, kung mag-comment kayo, i-share itong video, i-share it, pindutin ninyo yung bell button para sa ganun updated lagi kayo o makatanggap kami ng notification bell. Masaya na kami, kagaya sa akin, masaya na ako nga makatanggap tayo ng
notification galing kay YouTube, no? So proceed tayo. Ito uulitin ko, ang INC hindi tumutulong nga para sa ganon nga ma-impeach si Inday Sara, kasi pampolitika ang labanan, hindi pang hindi pang tawag dito, hindi hangad nga sa ating bayan nga umuunlad, mas lalong pababa, mas lalong ang mga bilihin ay sobrang mahal. Ito mga kababayan o kayong mga mamayang Pilipino, papayag ba kayo nga si Inday Sara ay ma-impeach itong sunod na So mga kababayan, opinion ko lang ito sa ating mamayang Pilipino, lalo na sa mga senador nga atat na atat, nagwawalwal na sa ka-impeach ni Inday Sara, kung hindi ang ilang hinahanap nga kuno si Sara may pira nga ni Waldas. Kayo mga mamayang Pilipino na nasa atin yan, kung kayo ay tututol nga si Inday Sara nga ma-impeach. Pero kung ayaw nyo nga si Inday Sara nga ma-impeach, ibig sabihin dito, mas lalong naghihirap, kasi sila ang mga nandyan sa posisyon, pinagbigyan na sa INC, hindi sila nakikinig, baliwala lang nila. Naalala ba natin yung nakaraang buwan nga ang INC nagpapahayag sa masamang loobin nila dahil sa ating ginagawa nga nandyan sa kapangyarihan na ngayon ay walang saysay, no? Kung hindi puro lang pang politika. Ngayon doon naman tayo sa kay Pastor Kibuloy. Abay, nako po, iba naman tong mga sa ating mga KOGC, mga kapatiran, parang gigipitin naman ata, gigipitin naman, kasi si Torion, nagsasalita si Torion. Magandang hapon sa inyo yan dyan, Sir Torion, abogado itong di Campanilla. Magandang hapon sa inyo dyan, sa mga sa KOGC, Kingdom of Jesus Christ. Ngayon, ang ito pala, ang nangyayari ito si Trililing, o ito si Tore, nga may balak naman nga mag-akusa naman doon sa KOGC. Ay, manahimik kayo, manahimik din kayo. Huwag niyong gagawin ng gapasan yung mga KOGC. Tandaan ninyo, yung mga ginagawa, Tore, nung nakaraan pa. Hanggang ngayon hindi pa nga nakalabas si Pastor Kibuloy. Aakusahan naman ninyo nga si Kibuloy ay yung mga chopper ni Pastor Kibuloy o yung aeroplano ay kay Duterte. Naku po, sabi ni Attorney Torion na magpalabas kayo ng dokumento nga legal, yung hindi puro yung hindi ba yung totoong legal ba o totoong dokumento. Naku po kayo, nandiyan naman kayo sa para mawala ang usapin ng saan, o wala na ba kayong manakaw nga pera? Ito idaanan natin sa tawa-tawa, pero ito mga kababayan, at totoo ito ay nakikita natin sa post doon diyan sa ni Torion,
Si itong butihin nating abogado si Sir Torion ay isang nagsalita, nagpapahayag sa aligasyon nga pinaratangan ang KOGC nga itong helicopter, eroplano, hindi daw kay pastor, hindi daw walang kapasidad, walang capacity nga makabili ng mga ganong bagay kung hindi kay Duterte. Naku po, pumulitika naman ito, ha? Sabi ni Torion, magpalabas kayo ng insaktong dokumento nga hindi peke, ha? Klaruhin lang natin dito. Magpalabas daw kayo doon ng dokumento nga hindi peke para sa ganun sa inyo 'yan, Sabi ni Torion, ang abogado, na kung totoo nga sa kay Duterte ito nga kuan, sa inyo niya 'yan. Parang ganoon ang mangyayari. Parang kasi sila si Torion ay merong dokumento nga ipapakita nga yung helicopter, eroplano ay kampastor talaga, hindi yun kay Duterte. So hanggang dito lang tayo. Magandang hapon sa lahat. Magandang araw diyan sa KOGC. Shout out sa inyo diyan sa KOGC. Lalo naman dito sa itong Isiminay, yung Isiminay. Saan galing yan? Kay Pastor Kibuloy. Pinatayo yan para ang mga tao malayang mapapahayag, no? Walang kung ano ang mga kamalian, makikita natin kung ano ang katotohanan. So ngayon, shout out pala sa mga angkor diyan sa tinatawag nga diyan sa Isiminay, shout out sa inyo diyan, mabuhay po kayo. So tuloy-tuloy lang, laban lang para sa ating kahirapan.